Hawak ni Precious ang isang wine glass, habang nakatunghay ang mga mata niya sa pamosong Gherkin Tower sa London. Kita niya ang maliliwanag na ilaw nito sa gabi, mula sa hotel suite na tinitirhan niya. It's been 7 years, when she left her life in the Philippines. Her family.at muli ay may sumibol na namang sakit sa kanyang dibdib, nang maalala niya ang iniwang anak kay Ralph. Ang dati niyang asawa na nagtulak sa kanya, kung bakit niya narating ang buhay na mayroon siya ngayon. Isang buhay na hindi niya akalain, na kaya niyang tahakin, at mapagtagumpayan. Isa na siyang sikat at professional model sa London. Masasabi niyang maayos na ang buhay niya, at mayroon na siyang pera na matutumbasan ang kayamanan ng mga taong nang loko, at umalipusta sa kanya dati. Nang umalis siya sa Laguna ng gabing iyon, ay minabuti niyang lumuwas ng Manila, para hanapin si Raymond. At hindi naman siya nabigo, at tinulungan siya nito pagkatapos niyang ikwento ang dahilan, kung bakit napadpad siya ng Manila. Dahil nagtratrabaho ito sa isang travel agency, ay nagawa nito ng paraan para makahanap sila pareho ng trabaho sa London. Kaya lumipad sila papuntang London, ilang buwan ang nakakalipas pagkatapos niyang umalis. Ang malaman ang lahat ng kasinungalingan ng itinuring niyang pamilya. Sigurado ka ba Precious na gusto mong lumayo sa pamilya mo? Paniniguro ni Raymond sa kanya, nang ibalita nito na may nakuha itong trabaho sa London, kung saan maaari silang magkasama nito. Oo Raymond, gusto ko. Kung iyon lang ang tanging paraan, para maibangon ko ang sarili ko mula sa mga taong nag-alipusta sa akin at sa akin pamilya, ay handa kong gawin ang lahat. Buo ang loob niya nang sabihin niya kay Raymond ang desisyon niya. Paano ang anak mo, si Zeus? Hindi mo siya makakasama. Paalala nito sa kanya. Unti-unti ay naturuan na niya ang kanyang puso, na maging manhid sa mga nangyayari sa buhay niya. Kung hindi niya gagawin ang paraang iyon, ay babalik at babalik pa rin siya sa dati niyang nararamdaman at buhay, iyon ang ayaw niyang mangyari. Nang makita ni Raymond ang determinasyon niya na makalayo sa Pilipinas, ay naintindihan na siya nito. Sige, kakausapin ko muna ang boss ko, para mas mapadali ang pag-alis natin papuntang London. Pagkarating nila ni Raymond sa London, ay agad silang nagtrabaho para mabuhay sa bansang iyon. At sa hindi sinasadyang pagkakataon, ay may nakakita sa kanya na isang manager ng mga talents, na gustong magmodelo. Dahil sa ganda at tangkad niya, ay naging madali para sa kanya na pasukin ang mundo ng pagmomodelo. Ito na ngayon ang kanyang buhay, at ang kanyang pinagkakaabalahan. Pero sa kabila ng lahat ng tinatamasa niya ngayon, ay hindi pa rin malubos ang kaligayahan niya. There is something missing in her life, that she can't easily forget. Dumaan man ang maraming taon, hindi niya basta makakalimutan ang kanyang anak. And maybe it's about time, para makita niya ito at may akap. Para sabihin dito, na kahit kailan hindi niya ito nakalimutan. Maging ang mga magulang niya, ay binilhan na niya ng bahay sa isang exclusive subdivision sa kanilang bayan. Tinupad niya ang mga pangarap niya sa kanyang pamilya, na may angat niya ang mga ito sa hirap. At hindi niya sinabi sa mga ito, ang tunay na dahilan ng kanyang pag-alis sa Pilipinas. Ayaw niyang masaktan ang mga ito, dahil sa dinanas niya sa pamilya ng mga Montemayor. Dahil sa paglayo ng kanyang pamilya sa dati nilang tinitirhan, kaya nawala na rin siguro ng balita ang kanyang pamilya sa kanyang anak na si Zeus. She sipped her wine, while watching the lights of London. It was really beautiful. And from that, she heard the door opened. Nang lingunin niya kung sino ang pumasok, ay nakita niya si Raymond. Nakangiti ito as usual, kita niya ang elegante nitong suot. Na bagay sa naging trabaho nito sa London. Ito ang tumayong manager niya. Ito ang nakikipag-usap sa lahat ng kailangan niyang kausapin. Regarding sa kanyang trabaho, it's been long 7 years. Na ito ang naging kasama niya sa buhay. It's quite hard, lahat ng pinagdaanan nilang magkaibigan. Before they succeed sa buhay na mayroon sila ngayon sa London. And it's because of their hard work and determination. Naging mabuti itong kaibigan sa kanya, at hindi na niya mabilang kung ilang beses siya nitong sinalo. Sa tuwing nadada pa siya sa buhay, lalo na sa nangyari sa kanila ni Ralph. Tanggap na nito na hindi na siya magmamahal pang muli. She hated the truth, na kaya hindi na siya naniniwala sa pag-ibig, ay dahil minsan na siyang nagmahal at nagtiwala.
Ibinigay na niya ang lahat-lahat, wherein nothing was left to her. Walang natira sa kanya, kung hindi puot at galit na minsan, ay hindi nawaglit sa isip niya. Her past haunted her every time she thinks of her son. At kasunod noon ay ang pag-usbong ng galit niya, para sa mga taong nanakit, at nagdulot sa kanya ng walang kapantay na sakit. There you are. Bati nito sa kanya. Nilapitan pa siya nito para yakapin, at halikan sa pisngi. Nandito ka lang pala Precious, kanina ka pa hinahanap sa party. Balita nito sa kanya. Pagkatapos ng Fashion Week na dinaluhan niya, ay agad siyang nagpahatid papauwi kay Raymond sa hotel na tinitirhan niya. And surprisingly ay may party palang hinanda ang mga staff, at mga kasamahan niya sa modeling agency, kung saan siya nagtratrabaho. Nagpa-victory party ang mga ito, dahil sa success na naman ang naging Fashion Week sa London na sinalihan nila. You know my plans Raymond, after the show, I need to rest. I need a break. Pahayag niya dito. Wala siyang ginawa day and night, kung hindi paghandaan ang mga show na kailangan niyang puntahan. She needs her proper exercise routine. Hindi rin siya masyadong kumakain to maintain her figure. And after that show, gusto niyang ipamper naman ang sarili niya sa pagkain ng mga foods na gusto niya. I know Precious, kaya lang alam mo naman si Mr. Knight. He's been asking you after the show. Nasan ka na raw ba, bakit bigla ka na lang daw nawala sa party? Reklamo nito sa kanya. Just give them a smile Raymond. Natatawa niyang sagot dito. Alam naman niyang nalusutan na nito ang sinasabi nitong lalaki, na naghahanap sa kanya sa party. He's been doing that every time she needs to rest, with the wild and loud music of the city. Bigla niyang naisip ang buhay na iniwan niya sa Laguna, tahimik at malayo sa syudad. By the way, are you ready for your 2 months vacation? I mean, sigurado ka na ba na kaya mo nang bumalik sa Pilipinas? Tanong nito sa kanya. She nodded and smiled widely. Nang magdesisyon siyang magbakasyon sa Pilipinas, ay halos araw-araw ata siya nitong tinatanong, kung kaya o sigurado na ba siya, na kaya na niyang harapin ang buhay na iniwan niya sa Laguna, 7 years ago. Of course, kaya ko na silang harapin Raymond. At gustong-gusto ko nang makita ang anak ko. I badly missed him. Pag-amin niya dito, nai-imagine niya kung gaano nakalaki si Zeus, kapag nakita niya ito. Malaki na siguro ito at gwapo katulad ng ama nito. Napahinto siya sa pag-iisip nang bigla naman niyang maisip ang dati niyang asawa. She bet, masaya na rin siguro ito kasama si Isabel. Isang mapait na ngiti ang ginawa niya, at saka siya napaismid na tumingin muli kay Raymond. I know. Alam ko naman na pinatapang ka na ng maraming taon, na nandito tayo sa London, Precious. Makakaya mo na silang harapin, because you have all the means, para ting-alin kanila. Lalo na ng mga taong nanakit sa'yo. She simply smiled in front of him, just to prove that everything is in the past. At kung mag-cruise man ang mga landas nila ng mga taong iyon, ay sisiguruhin niyang hindi siya ang unang yuyuko ang ulo, kapag nasa harapan na niya ang mga ito. Paniniguro niya sa sarili. Let's go. Kinuha nito ang wine glass na hawak niya, at ibinaba sa center table ng kwarto niya. Alam niyang yayain naman siya nito, para bumalik sa party, at makahalubilo sa mga kasamahan nila na puro party lang ang ginagawa, kapag nagsasama-sama sila. Pagbaba nila ng event party, ay agad na dumaguntong ang loud music sa kanyang tainga. Puro hiyawan ang mga naririnig niya, at iyon ang isa sa mga paraan, para makalimutan niya ang buhay niya sa Pilipinas sa loob ng 7 taon. Ang ingay ng syudad, ang mga tawanan habang ang iba, ay nagsasayaw directly on the stage. Nabubuhay ang mga tao na kasama nila ni Raymond, na parang hindi inaalala ang bukas, live as if there's no tomorrow. Come on Precious, let's join us. Yaya sa kanya ni Maxi na isa sa kanyang mga kasamang modelo. Nakalitaw na ang halos buong katawan nito, sa ikli at nipos ng damit nito na suot, habang nagsasayaw sa saliw ng malakas na musika. Yeah. I mean we have all the reasons to party. Sagot niya dito. Dahil doon ay nagpakalungo siya sa alak ng gabing iyon, dancing with the wild music. Parang walang problema, ang lahat ay masaya. And she would always feel that longing inside her heart. Hanggat hindi niya nakikita ang kanyang anak. She misses the days na sana ay nakasama niya ito, at naging mabuti siyang ina dito.
But it's too late for that, kaya gagawin na lang niya ang dapat niyang gawin pagbalik nila ni Raymond ng Laguna. Ito ay ang pagbawi rito mula kay Ralph. Isasama niya ito pagbalik nila ni Raymond ng London. Iyon ang matagal na niyang plano at gagawin niya ang lahat para magawa ito, para sa kanilang mag-ina. Napatikip ng mata si Precious, nang masilaw siya ng ilaw na nanggagaling sa labas ng bintana, ng kanyang tinutuluyang hotel. Alam na niya kung sino ang nag-invade naman sa kanyang kwarto. At ginising pa talaga siya nito ng hindi oras. Palagi na lang ganoon ang ginagawa nito sa kanya, kapag late na siya nagigising sa umaga. Napailing na lang siya sa harap nito. Raymond, what the? Inaantok pa ako. I need more time to sleep, please. Tinakpan pa niya ang kanyang mukha ng pillow, na kinuha niya na nakasandal sa headboard ng kama niya. She really feels sleepy, at gusto pa talaga niyang matulog hanggang hapon, lalo na at masakit din ang ulo niya, dahil sa party na pinuntahan nila kagabi. Precious Flores, may I remind you na may isa ka pang appointment na kailangang puntahan. Bago tayo bumalik ng Pilipinas bukas, did you forget? You have to take your shower before it's too late, okay? Sermon nito sa kanya. Nakailang shots lang naman siya ng wine kagabi, pero parang banibiyak ang ulo niya sa sakit. Dahil doon ay nakalimutan niyang may lakad pala sila ni Raymond, ngayong umaga. Napabuga siya ng hangin, at saka padabog na bumangon. Okay, heto na po at babangon na. Iritado niyang sagot dito. Inirapan pa niya ito kunwari. I will just wait you outside, ihahanda ko lang ang breakfast natin. Hindi na siya sumagot, at tiningnan na lang niya ang paglabas nito sa loob ng kanyang kwarto. Siya naman ay nagpunta na sa loob ng banyo para gumayak. Pagkapaligo niya ay naisipan niyang magsuot ng isang bohemian v-neck crop top, and ruffle skirts. Pagdating na lang sa studio saka siya magpapalit ng damit. Nag-apply din siya ng iba't ibang lotion at sun protector cream, bago siya tuluyang lumabas ng kwarto. Panigurado na kanina pa siya hinihintay ni Raymond sa dining area. They had a perfect breakfast that morning. Pareho silang light food lang ang kinakain sa umaga. Parte na ng trabaho niya ang maging conscious sa kanyang figure. At pangalagaan ang kanyang balat. She needs to maintain that kind of lifestyle. Because of the nature of her work. At masasabi niyang malaki na ang pinagbago ng kanyang pagkatao, physically and emotionally. After 7 years na dumaan sa buhay niya, it made her a new version of Precious. Nakilala ng mga taong iniwan niya sa Pilipinas. Kung tutuusin, mas tumatak pa sa kanya ang buhay niya sa London kasama si Raymond. At naging buo sana ang kaligayahan niya, kung kasama niya sa bansang iyon ang kanyang anak na si Zeus. Kung hindi sana siya pinangunahan ng takot, sana ay naging mabuti siyang ina sa kanyang anak. Hindi katulad ng kalagayan niya ngayon, nangungulila at walang matawag na anak. Puno ng pagsisisi ang puso niya, na hindi man lang niya naipaglaban si Zeus. Na dapat ay ginawa niya dahil siya ang ina nito. Muling nagpuyos ang dibdib niya nang muling maalala ang ginawa ni Ralph sa pamilya nila. Kung hindi ito pumayag sa kagustuhan ng mga magulang nito, ay malaman na masaya silang magkasama bilang pamilya, ay hindi siya nangungulila ng ganito kay Zeus. Walang araw ang lumipas na hindi siya nakaramdam ng galit, at puot kay Ralph. Hinding-hindi niya ito mapapatawad kailanman, dahil sa ginawa nito sa aming pamilya. At pagbabayaran nito ng malaki ang lahat ng pasakit na dinulot nito sa buhay niya. Ralph POV. Hawak ko ang mga isang foreign magazine. Kung saan pinagmamasdan ko ang kabuuan ni Precious. Habang nakapost ito sa isang kilalang cover ng magazine sa London. Sa loob ng 7 taon, ay sinubaybayan ko siya, at nanatiling naghihintay sa pagbabalik nito. Nagulat ako nang malaman kong umalis ito, at iniwan kaming mag-ama. Wala kahit isa sa mga magulang at kapatid ko ang nakakita na umalis ito ng aming bahay. At wala naman akong natandaang pinag-awayan namin. Para umalis ito at iwanan kaming mag-ama. Maging ang mga magulang nito. Ay wala rin alam sa tunay na dahilan, kung bakit bigla itong umalis papuntang London, kasama si Raymond. Nang malaman ko ang tungkol sa pagsama nito kay Raymond, ay parang gusto kong manuntok ng tao sa galit. Hindi ako makapaniwala na ipagpapalit niya kaming mag-ama sa kaibigan nito. Para makasama sa London. That truth really made him feel insane. Kapag kausap naman ito ng mga magulang sa telepono,
ay palagi na lang itong umiiwas, kapag tinatanong ng mga ito. Kung ano ba talaga ang dahilan ng pag-alis nito ng bansa. Sinubukan kong puntahan si Precious sa London, pero minabuti ko na lang na hayaan ito sa gusto nitong mangyari. Baka talagang hindi pa ito handa sa pagiging asawa at ina nito sa aming anak. Kaya inunawa ko siya at ang kagustuhan nito, na paglayo sa aming mag-ama. Hindi ko kayang marinig mula rito. Hindi pa ito handang makasama ako at ang anak namin. Dahil sa ginawa kong pagpilit dito dati na makipagtanan. Baka may mga pangarap pa itong gusto matupad, na hindi nito nagawa dahil sa naging desisyon nito na pagsama sa akin. Natatakot akong malaman ang katotohanan iyon, kaya masakit man para sa akin, ay pinigil ko ang sarili kong hindi siya puntahan, at iuwi dito sa Pilipinas, kung saan siya dapat sa piling naming mag-ama. Lumagok siya ng alak mula sa basong hawak ko. And out of nothing, moments in the past suddenly flashed back. Pinalaki kong mag-isa ang aming anak na si Zeus. Dinadala ko ito paminsan-minsan sa bahay ng mga magulang ni Precious. Pero mahigpit kong banilinan ang mga magulang nito. Na huwag ipapaalam dito na dinadala ko ang anak namin, para makita ang mga ito. Ayaw kong gawing dahilan ng aming anak, para umuwi ito sa Pilipinas, at i-insist ang responsibilidad nito sa aming mag-ama. Ang gusto ko ay kung uuwi ito, ay dahil sa gusto talaga nitong makita ang kanilang anak, at hindi dahil napipilitan lang ito. Naalala ko pa ang palagi kong sinasabi sa aming anak sa tuwing hinahanap nito si Precious. Kahit na mahirap ay nagawa ko pa ring protektahan ang pamilya ko, lalo na ang aming anak. Daddy, kailan po ba uuwi si Mommy? Narinig ko namang tanong ni Zeus sa akin, habang sabay kaming kumakain ng umagan, bago ito pumasok ng school. Soon, bakit mo biglang naalala si Mommy mo, son? Ibinaba ko ang tasa ng kape na iniinuman ko, para pagmasdan ang 7 taon na naming anak na si Zeus. We have a mother and child activity sa school po daddy this coming week, sino po ang isasama ko? Si Tita Isabel po ulit. Nalungkot ako para sa aking anak, at sa murang edad nito, ay nararanasan nito ang ganoong bagay. Aaminin kong minsan ay nakakadama ako ng galit kay Precious. Lalo na at basta na lang kami nito iniwan ng walang dahilan. Mabuti at nasa tabi namin si Isabel. Ito ang tumayong ina kay Zeus sa loob ng 7 taon. Hindi ito umalis sa aming tabi na mag-ama, na ipinagpapasalamat ko ng marami. She replaced all those pain, after Precious left us with no reason. At naging mabuti itong ina kay Zeus. Ibinigay nito ang oras at pagkalinga na kailangan ni Zeus, na dapat ay si Precious ang gumagawa. Because of that, naging parte na ng buhay naming mag-ama si Isabel. She's nice and I appreciated all those things she made for us. Alam kong higit pa pagkakaibigan ang gusto ni Isabel sa aming dalawa. Dahil na rin sa pag-amin nito sa akin, sa nararamdaman 1 taon pa lang nang umalis si Precious sa buhay namin. I said, nothing had changed. Kahit na iniwan kami ni Precious, mahal ko pa rin siya, siya lang ang nag-iisang babaeng mamahalin ko habang buhay, at handa akong maghintay sa pagbabalik niya, gaano man katagal. Maghihintay kaming mag-ama sa pagbabalik ni Precious, bubuhan naming muli ang aming pamilya, katulad ng pinangarap namin nang magpakasal kaming dalawa. Muli kong sinulyapan ang letrato ni Precious, at uminom ng alak mula sa hawak kong baso. Naningkit na lalo ang aking mga mata sa isang picture nito, na halos ay makita na ang lahat dito, dahil sa ikli at nipos ng suot nitong damit. And what I even hated is that, alam kong napakarami ng mga lalaki ang nagpapantasya sa katawan ng aking asawa, dahil sa trabaho nito. Isa na itong sikat na modelo sa London, kaya siguro hindi na rin kami naalala nito sa loob ng 7 taon, dahil sa tinatamasa nitong kasikatan. Nilakumos ko ang cover ng magazine na hawak ko, saka ko ito ibinalibag sa couch ng aming kwarto. Sa oras na umuwi si Precious dito sa Pilipinas, ay hindi ko na ito hahayaan pang iwan kaming mag-ama. Sisiguruhin kong hindi na ito babalik sa trabaho na mayroon ito ngayon. She will stay in our life no matter what. Kung kailangang buntisin ko ito muli, para lang hindi na ito makaalis. At bumalik sa pagmomodelo ay gagawin ko. Kailangan itong bumawi sa mahabang taon na hindi namin ito nakasama ni Zeus. And part of his plan ay ang hindi na ito pabalikan sa London.
Pagkatapos kong malaman sa mga magulang nito, na 2 months vacation lang daw ang balak ni Precious. At babalik muli ito sa London kasama si Raymond. Napahigpit ang hawak ko sa baso sa aking kamay. Kulang na lang ay durugan ko ito sa aking palad. I will punch that man. Kapag nakaharap ko na siya, after what he did in our family. Nilayo nito si Precious sa aming mag-ama. Ito ang nakasama ni Precious sa loob ng 7 taon. Samantalang kaming mag-ama, ay nangungulila. Living without her is definitely a miserable. Walang araw na hindi ko siya naalala, maski sa gabi ay ito ang nasa isipan ko. At palagi kong tinatanong sa sarili ko, kung saan ako nagkulang at nagkamali, para humantong sa ganito ang pagsasama naming dalawa ni Precious. She made me a promise, na mananatili ito sa tabi naming mag-ama anuman ang mangyari, but she broke that promise. From that moment, nangako ako sa sariling hindi na ako papayag na mawala ito sa buhay naming mag-ama. I'll do everything para maging buo na sa wakas ang aming pamilya. Are you ready, Precious? Tanong sa kanya ni Raymond, na siyang nagbitbit ng isang bagahe niyang gamit. It's all her stuff. Ilang damit, make-up, accessories at mga personal na gamit niya. Na hindi na siya comfortable, kapag hindi niya dala. Halos lahat ng ginagamit niya sa katawan, ay hindi niya pwedeng makalimutan. Ewan niya pero doon na siya nasanay, living everyday in a glamorous way. Applying make-ups, wearing dresses that are mostly revealing, lahat ng iyon ang na-acquire niya sa pagtira sa London, at maging isang modelo. Wala naman siyang pagsisisi sa mga natutunan niya sa nakaraang 7 taon, because of that she learned to be independent, and wise enough to face life. That 7 years living without her family taught her so many things. Isa doon ang maging matapang. Na hindi niya nagawa sa kanyang anak 7 years ago. Of course, I've been waiting for this day, Raymond. At pagdating natin ng Pilipinas, hahanapin ko agad ang anak ko, at kukuhanin ko siya in any possible way na alam ko. Determinado niyang sagot kay Raymond, na ikinangiti nito. Iyon ang planong binuo niya sa mahabang panahon, ang makasama ang anak niya pabalik sa London. Kahit na ano ay gagawin niya, para matupad ang binabalak niyang iyon. Hindi siya nakukonsensya sa mga bagay na iniisip niya, 7 taon. Iyon ang haba ng panahon na nangulila ako kay Zeus, and she deserves to be with him after that long years. Na ang nakasama nito ang ay ama nitong sumira sa relasyon nila. At sa pamilyang binuo nila. He's nothing but a liar. Ang lahat ng nangyari sa kanilang dalawa 7 taon na lumipas, ay puro pagpapanggap lamang, iyon ang isiniksik niya sa isipan niya. Hanggang sa kasalukuyan at hindi magbabago iyon. At ito na ang panahon kung kailan dapat siyang maningil sa mga ginawa nito, kasama ang mga magulang nito. Ipapamuka niya sa mga ito, na wala na ang Precious na dating niloko, at pinagmukhang tanga ng mga ito. Hinding-hindi magkakaroon ng puwang sa puso niya ang pagpapatawad, sa mga taong nagdulot sa kanya ng sakit at pangmamaliit. Ang makuha niya ang kanyang anak mula sa mga ito. Ang una niyang dapat na gawin, na tiyak niyang magdudulot ng sakit. If that's my Precious, I know you can do that. Ikaw pa, nakuha mo na ang lahat dito sa London, dahil sa pagsisikap mo. I'm pretty sure makukuha mo rin ang dapat na nasa iyo pagdating natin ng Manila. Inakbayan pa siya nito, habang papalapit sila sa lift ng elevator. And they traveled half of the world, para lang makabalik ng Pilipinas. To see the people and things they left many years ago.